At pagkakita niya sa karamihan ay umahon siya sa bundok. At pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. At binukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinabi, "Mapalad ang mga magpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit." Verse 3, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." The poor in spirit o magpakumbabang loob, it is not totally literally na ikaw ay kailangan mahirap para makuha mo ang kaharian ng langit, ang license ng kaharian ng langit. At hindi rin sinabi na ikaw kailangan ay mayaman. So what is the meaning of poor in spirit? Ano ba ang magpakumbaba ang loob? It means that a person are willing to be emptied for the sake and following Christ. So kailangan magpakumbabang loob ang isang tao para sa kaharian ng langit. So it means that this persons try to follow Christ, this young rich man, when Christ asked and challenged him that he is his willingness to follow Christ, and that certain one thing that has been lacked, isa ang bagay na kulang sa kanya na nasunod na niya o natupad na ang 10 utos, at isang bagay ang sinabi ni Kristo, ibenta mo ang iyong mga ari-arian at kayamanan at sumunod ka sa akin. In the other hands of this poor in spirit is willingness, that surrender your all vices and willingness to be emptied to follow Christ. Pang-apat, ang sinasabi rito sa pang-apat ay, "Blessed are they that mourn, for they shall be comforted." Mapalad ang nangaghahapis sapagkat sila'y aaliwin. Ano bang nangaghahapis? Mourning for those who are doing the evil things o yung mga gumagawa ng kasamaan ay dapat mong pagdusahan o hindi mo dapat siya ikakatuwa. Dahil hindi yun ang mga bagay na inaaring ganap ni Kristo ang paggawa ng kasamaan, kundi maging mapalad ka. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Mapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. O blessed are they that mourn in verse 4. Mapalad ang nangaghapi sapagkat sila'y aaliwin. So this means that you are being sorrowful for that wicked works that you have, and that you are accepting at tatanggapin mo ang mga bagay na nakakaaliw sa Panginoon at managsubo ka sa paggawa sa mga masama, kasi walang mga masama na maaaring makapunta sa langit kundi ang mga taong umaayaw sa kasamaan. So number 5, mapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Blessed are they that meek, for they shall inherit the earth. Ano ba ang meek? Sa 5, maamo
So ano ba ang karnero na sinisimbolo ni Juan kay Kristo? Behold the Lamb of God. Ang kordero ay isang maamo kung atin ihambing sa kambing. So walang mga kambing na makapunta sa mga teritoryo ng mga karnero at ang kambing at ang karnero ay hiwalay. So ang meat na sinasabi dito ay isang maamo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Is not eating and drinking but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Ano naman ang pang-anim? Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Mapalad ang nangagugutom at nangag-uhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Ano ba ang ibig sabihin dito? You have to desire. If you are willing to follow Christ, kailangan i-desire mo na ikaw ay magutom sa paggawa ng mga bagay na katuwiran para ikaw ay mapuno at mabusog, na kung saan ito ang nire-require ng ating Panginoon. Ano naman ang sinasabi dito sa pang-7? Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. That's normal for what you are been sowing, it shall be also you reap what you sow. In a natural way, na karaniwang kung ano ang iyong itatanim, ay siya ring iyong aanihin. So yun ay tinatawag na likas ng bakas ng kalikasan, na kung ikaw ay mabuti sa kapwa mo tao, bibigyan ka rin kung ano yung kabutihan, ay gagantihan ka at ang Panginoon ay makita ka na isa kang mahabagin, kahabagan ka ng Panginoon. Nung kagaya na may tumawag kay Kristo nung napanahon pa na sa kanyang early ministry, Jesus, Son of David, have mercy on me. At siya'y kinakahabagan ng Panginoon at siya'y pinapagaling. Sa 8, makikita natin ang sinasabi dito, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapalad ang mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. No one can see God for the first time, o for every person. Wala pang taong nakakita sa Diyos maliban kung ang kanyang puso ay malinis sa harapan ng Panginoon. At yun lamang siya makakita sa Panginoon kung ang kanyang puso ay malinis na mananahan ng Diyos sa templo, na kung ang taong malinis ay pananahanan ng banal na Espiritu. Pero kung itong taong marumi, nandyan ang lahat ng kasamaan, ay hindi mananahan ang banal na Espiritu ng Panginoon at hindi siya pwedeng makapasok sa kaharian ng Panginoon, dahil ang kaharian ng Panginoon ay hindi inom, kalayawan, ni anong ibang mga kalaswaan, kahilayan, mga bisyo, kundi ang pagkamatuwid o matarong sa isang tao. Sa versikulo 5, 9, Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Itong mapalad ang mga papayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Maliban na kung ang tao nakakaalam sa Panginoon, ang kanyang buhay ay maging mapayapa at hindi siya pwedeng maging basaguliro, kasi ang kaharian ng Panginoon ay banal at ang mga tao na nananahan doon
ay kailangan maitraining muna dito bago sila makapunta sa kaharian ng Diyos. Kung ang tao ay hindi nagbabago at hindi siya natutuwid sa mundong ito at wala siyang karapatan manirahan sa kaharian ng Diyos dahil ang kaharian ng Diyos ay kabanalan. Sa number 10, blessed are the which are persecuted for righteousness' sake, for theirs the kingdom of heaven. Anong mapapala dito? Kung kayo ay inuusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Itong mga inuusig ay mga taong na naglilingkod sa Panginoon. Kung ikaw ay inuusig dahil sa kasamaan na ginagawa ng isang tao, ay nararapat lang siyang magbayad at magdusa sa kanyang sariling kasalanan. Pero kung ang taong inuusig dahil sa kabutihan at kabanalan at nagsunod ng salita ng Panginoon, siya ay makatanggap ng gantimpala sa kaharian ng langit. Sa number 11, Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Mapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Itong mga kasinungalingan pag-alimusta o you are being verbally persecuted and physically persecuted and shall see all manner of evils against you falsely for my sake. Dahil sa pagsunod mo kay Kristo at sa Panginoon, ang mga ginagawang verbal accusation, ang mga pagparatang sa iyo dahil sa pagsunod mo sa Panginoon sa ngalan ng kanyang mahal na salita at sa ngalan ng kanyang testimony, ay maging mapalad ka sa mga bagay na yaon. Huwag lang sa sarili mong kapahamakan na kung saan ginawa mo ang kasamaan o kalaswaan o bagay na hindi maganda, ay nararapat ka sa sarili mong pagharap sa mga akusasyon at ang Panginoon ay hindi liable kung hindi naman yun nararapat na sa Kanya. Number 12, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted ye the prophets which were before you. Mga galak kayo at mangagsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propita na nangauna sa inyo. May mga nauna pa rito ang mga propita panahon ni Jezebel na sila Isiya pinag-uusig, pinagpapatay nang sila'y naglilingkod sa Panginoon dahil sila nagsasabi ng mga totoo at nagsasalita laban sa mga masamang gawain at sila'y pinag-uusig dahil ayaw nila makita ang kanilang kasamaan. Itong mga alagad din ng Panginoon na 12 apostolis, sari-saring mga karanasan ang kanilang pinagdadaanan at ang iba-iba'y pinatay, sila'y binitay, sila'y binaliktad, sila'y tinortured o burn, at iba-iba ang mga eksperyensya ng mga apostolos sa kanilang pagkakamatay dahil sa pagsunod sa ating Panginoon. At ang mga tinatawag naman na Great or Dark Ages, Inquisition and persecution during that Middle Age after of that apostles of Christ suffered. At ang mga taong Christian sa mga panahon na hindi pa naibigay ang garantiya ng freedom of religious liberty ay nakaranas din. At ganon din sa mga panahon ngayon, ang mga taong tumatayo sa matuwid at mabuti ay nakakaranas din dahil hindi sila sumasang-ayon
sa mga masamang gawain at masamang pakipag-compromise bagko sila'y tumatayo at ito yung mga na-persecute dahil sa pagtayo sa kabutihan.